Sa datos na nakalap ng GMA News Research, isa sa bawat 5 tulay sa Metro Manila ang tinitirhan ng mga informal settler. Ayon sa DPWH o Department of Public Works and Highways, isa ito sa dahilan ng pagkasira ng mga pampublikong infrastruktura. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, kung pananatili ng mga informal settlers sa ilalim ng mga tulay at mga flyover ang pag-uusapan, nakatali raw ang kamay ng DPWH dahil mandato raw sa local government units ang pagpapalis sa kanila. Ayon din sa DPWH, hindi rin daw maitatanggi na ang pagkakaroon ng mga maliliit na komunidad sa ilalim ng mga tulay ay nakakadagdag daw sa pagkasira ng mga ito. Kung sa patibayan din lang ng mga tulay, napag-iwanan na raw noon ang Osmeña Bridge No. 2 sa boundary ng Makati at Maynila. Kaya nitong nakaraang Marso, 17 million pesos ang ginastos ng pamahalaan para sa total rehabilitation ng tulay. Sa halos isang buwang construction, nakisama naman daw sa Department of Public Works and Highways ang mga informal settler na ginawa na noong tirahan ang ilalim ng tulay. Sa kanilang pag-alis, lumantad naman ang maliliit na pinsalang kanila raw iniwan. Pinupukpok yung konkreto, so na-expose yung bakal. Parang ang intentionally kunin yung bakal eh. In fact, nung ginagawa namin yung tulay dyan sa Bridge No. 2 Osmeña Highway, nung bumabagsak yung mga konkreto, hinihila yung mga bakal ng mga tao. Pagkatapos ng construction, nakatayo na naman ang munting komunidad sa ilalim nito. More or less 50 families daw yung nakatira dito sa ilalim ng Osmeña Bridge No. 2. At before daw yung rehabilitation ng tulay, mas mataas daw yung tulay dati. Pero ngayon kailangan ng yumuko kasi mas mababa na yung slab. At itong slab na ito, kasama na itong mga biga o yung mga beam, ang nagsisilbing pader at bubong ng mga nakatira rito. Dito umiikot ang pang-araw-araw na buhay ng mga informal settlers ng Osmeña Bridge. Kanya-kanyang diskarte para kahit papaano'y magmukhang bahay ang mga tinutuluyan. Hindi po babagsak yung tulay namin kasi bagong gawa. Kaya hindi kayo natatakot? Oo. Hindi naman kami panghabang panahon. Di ba, estero ho to, delikado. Kasi wala ho kaming bahay. Mahal po kasi naman mga upahan, nagsa-sidecar lang ako. Pero pag paalisin naman ho kami lahat, siguro sabay-sabay na. Giit nila, hindi naman daw nila binabalahura ang tulay. Wala. Kasi wala kaming ginagawa na, kumbaga katulad yan, mga gilid na yan, bawal na maggumalaw dyan. Mga bakal, wala. Talagang, pag tumira ka, tira ka lang, huwag kang gumalaw. Bawat isa sa amin, nag-iingat talaga na, kunyari sa mga sunog o whatsoever, pag may nakita na mga bata naglalaro ng apoy, talagang, kuhan ka agad, sinasaway ka agad. December 2005 nang masunog ang kabahayan sa ilalim ng C5 Katipunan Flyover. Dahil sa init, naging marupok ang semento at nawala ng tibay ang tulay. 32 million pesos ang ginastos ng gobyerno para ma-repair ang flyover. Pag nasunugan yung mga informal settler sa ilalim, magkakaroon ng depekto yung tulay. Masusunog yung semento. Magkakaroon siya ng brittleness. May expose yung bakal. So, yung kanyang structural stability maapektuhan na. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, may 2 tulay pa sa Metro Manila na may informal settlers ang nakaranas na rin ng sunog. Sa mahigit 300 public infrastructures naman sa Kalakhang, Maynila, 20% o isa sa bawat 5 tulay sa Metro Manila may mga taong nakatira. Suma total, halos 70 tulay at mga flyover ang nagsisilbing tirahan ng mga informal settler. Jessica, 4 na beses sa isang taon o quarterly kung magkaroon ng malawakang inspeksyon ng DPWH sa mga infrastruktura nito. At para sa kasalukuyang taon, mayroon daw halos 300 million pesos na budget ng DPWH para sa repair at maintenance ng mga tulay at flyover sa buong Metro Manila. Jessica? Okay, ang problema dito, Cedric, pagka inisipan natin ang solusyon ito, may short term, may long term. Short term, kailangan talagang umalis dahil nga nakita na natin yung nangyari sa Valenzuela, di ba? Delikado talagang tumira sa ilalim ng tulay at mas lalong delikado pagka yung mga informal settler gumagawa pa ng paraan para humina pa yung foundation o yung structure mismo ng mga yan. Ang long-term solution, syempre, sana merong sapat na pabahay para sa mga informal settler para I'm sure sila rin, ayaw nilang sumusuot kung saan-saan, di ba? Sino ba naman ang may gustong tumira sa ilalim ng tulay?
Jessica, isa pa siguro na isang bagay na kailangan natin i-mention, no, particular dito sa case yung case study natin dito sa ilalim ng Osmeña Bridge, ano, yung baha, yung pag-apaw ng tubig, isa sa mga pinoproblema nga ng mga nakatira doon sa ilalim ng tulay. Kanina kinausap din natin sila, although sinusubukan pa rin natin kuhanan ng pahayag yung local government unit naman ng Maynila na nakakasakop dun sa lugar. Pero ang sabi sa atin ng mga nakatira doon na informal settlers, pagkatapos daw nung reconstruction o rehabilitation ng mga tulay, sinabihan daw sila na pwede naman daw silang bumalik doon. Kaya sinabi nila sa atin, pwede naman din sila umalis basta may nakahanda raw na paglilipatan para sa kanila ang lokal na pamahalaan, Jessica. I think kung may iniisip na relocation program para sa mga informal settlers sa Metro Manila, I think ang priority itong mga nakatira sa mga tulay kasi may safety issue na nakakabit dyan sa problemang yan, di ba? Yes, Jessica. Tsaka kung titingnan natin kanina, napakaraming bata doon sa ilalim ng mga tulay. Tsaka may mga matatanda rin tayo nakikita at talaga napaka-hazardous. Sila rin naman, inaamin nila na napaka-hazardous ng kanilang environment doon sa ilalim ng tulay, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.